Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 6, Term 1, Week 3, ang mga bunga ng pangyayari sa panahon ng Himagsikang Pilipino, 1892 to 1896. Pagsisimula ng Himagsikang Pilipino, 1896 to 1897. Pagkamaritir ni Rizal sa Bagong Bayan. Para sa layunin, natutukoy ang dalawang paksyon sa Katipunan at mga pinuno nito sa panahon ng Himagsikang Pilipino. Nasasabi ang mga dahilan sa pagkakaroon ng mga paksyon sa pagsisimula ng Himagsikang Pilipino, na isa-isa ang mga nahalal na pinuno sa Kombensyon ng Tejeros. Hagdan ng kasaysayan. Basahin ang mga pangyayaring may kaugnayan sa Himagsikang Pilipino. Isulat ang mga ito sa loob ng hagdan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari mula una hanggang huli. Mga pangyayari, nagtipon-tipon ang mga opisyal ng Katipunan sa Pugad Lawin. Malakas na ipinagsigawan ng mga Katipunero ang paglaya ng Pilipinas. Paghikayat ni Andres Bonifacio sa mga Pilipino na lumahok sa Himagsikan. Pagkapanalo ng puwersa ni Emilio Aguinaldo sa lalawigan ng Cavite ang ilang labanan. Narito ang mga tamang kasagutan. Pagmasdan ng mga larawang ipapakita, ipaliwanag ang inyong pagkaunawa sa bawat larawan at ibahagi ang iyong mga ideya tungkol sa paksa ng aralin. Kumbensyon. Pagtitipon ng tao. Hidwaan. Alitan o hindi pagkakaunawaan. Alituntunin. Mga utos, batas, patakaran na sinusunod o dapat sundin. Panahon ng Himagsikang Pilipino. Pagmasdan ng mga larawang ipapakita, hulaan kung anong bandila o pangyayari ang inilalarawan. Kompletuhin ang nawawalang mga katinig sa bawat salita upang matukoy ang tamang sagot. Pagkatapos, ibahagi ang inyong nalalaman tungkol dito. Magdalo. Magdiwang. Kumbensyon ng Tejeros. Pagkakaroon ng paksyon. Sa kabila ng magandang layunin na ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol, nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan ang mga revolusyonaryo. Isang patunay ang pagkakaroon ng sigolot o pagkakapangkat-pangkat, faksyon sa Katipunan. Ang Katipunan ay nahati sa dalawang pangkat, ang Magdalo at ang Magdiwang. Ang Magdiwang ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez. Ang Magdalo naman ay pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo. Pinagsikapan ng mga revolusyonaryo na ayusin ang hidwaan. Hiniling ni Mariano Alvarez na pumunta si Andres Bonifacio sa Cavite upang pagkaisahin ang bawat pangkat. Tinanggihan ito ni Bonifacio, ngunit kinumbinsi siya nina Alvarez at Artemio Ricarte. Noong Disyembre 1896, nagpunta si Bonifacio sa Imus, Cavite, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Procopio at Ciriaco. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga taga-Cavite kay Bonifacio. Wala raw siyang umanong kakayahang mamuno at hindi rin siya mapagkatiwalaan. Bunga nito, hindi nagtagumpay si Bonifacio na pag-isahin ang dalawang pangkat o ayusin ang hidwaan. Kumbensyon ng Tejeros. Malaki ang paniniwala ng leader ng mga Magdalo na si Baldomero Aguinaldo na tapos na ang panahon kung saan ang Katipunan ay isang lihim na samahan at kailangan na itong palitan.
Samantala, naniniwala naman ang mga miyembro ng magdiwang na nananatili ang Katipunan bilang pamahalaang revolusyonaryo dahil ito ay may malinaw na layunin at sinusunod ng mga alituntunin na pagkasunduan ng dalawang paksyon na magsasagawang muli ng isang pagpupulong. Ginanap ito sa Barangay Tejeros, General Trias, Cavite noong Marso 22, 1897, nakilala bilang Kumbensyon sa Tejeros. Sa kumbensyon sa Tejeros, inilahad ng Magdalo ang kagustuhan nilang palitan ng Katipunan ng isang pamahalaang revolusyonaryo. Kung mapagtitibay ang panukalang ito ay magkakaroon ng eleksyon para sa bago nitong mga pinuno. Kahit hindi sang-ayon, pinayagan ni Bonifacio ang kagustuhan ng Magdalo sa kondisyong kanilang tatanggapin at igagalang ang magiging resulta ng halalan at kung sino man ang mahahalal na bagong mga pinuno. Nanalo si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, si Mariano Trias bilang Pangalawang Pangulo, Artemio Ricarte bilang Kapitan General, Emiliano Riego de Dios bilang tagapangulo ng labanan, samantalang si Bonifacio ay nahalal bilang direktor ng interior. Ang pagkakahalal ni Bonifacio sa posisyong ito ay tinutulan ng isa sa mga miyembro ng pangkat ng Magdalo na si Daniel Tarona. Ayon sa kanya, hindi nararapat si Bonifacio sa posisyong iyon dahil wala siyang mataas na pinag-aralan. Dahil sa kawalang respeto sa kanya ng mga miyembro ng Magdalo at hindi pagkilala sa kanya bilang punong tagapagtatag ng Katipunan, idineklara ni Bonifacio na walang bisa o hindi opisyal ang resulta ng naganap na eleksyon. Kanyang inilahad na may anomalya sa resulta ng eleksyon at mayroong pagsasabwatan sa pangkat ng Magdalo upang siya ay mapatalsik sa Katipunan. Isinaad ito ni Bonifacio sa Acta de Tejeros, isang dokumento na nagsaad sa maanomalyang resulta ng halalang naganap sa kumbensyon sa Tejeros. Basahin ang impormasyong ibibigay sa inyong pangkat pagkatapos punan ang chart gamit ang mga mahalagang detalye na inyong nabasa. Ipakita sa klase ang inyong natapos na gawain at ibahagi ang inyong natutuhan. Dalawang paksyon ng Katipunan. Sa unang kolum, paksyon ng Katipunan. Sa ikalawang kolum, pinuno. Mga nahalal na pinuno sa Kumbensyon ng Tejeros. Posisyon, Pangulo, Pangalawang Pangulo, Kapitan General, Direktor ng Laban, Direktor ng Interior. Isulat ang pangalan ng nahalal. Narito ang mga tamang kasagutan. Panahon ng himagsikang Pilipino. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at isulat ang sagot sa kwaderno o sagutang papel. Ano ang tawag ng paksyon sa Katipunan na pinamumunuan ni Mariano Alvarez? Magdiwang. Ano ang tawag ng paksyon sa Katipunan na pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo? Magdalo. Sino ang pumunta sa Imus Cavite kasama ang kanyang mga kapatid na sina Procopio at Ciriaco upang ayusin ang hidwaan ng dalawang pangkat sa Katipunan? Andres Bonifacio. Kailan naganap ang kumbensyon sa Tejeros? March 22, 1897. Ano ang naging posisyon ni Andres Bonifacio matapos ang isinagawang halalan sa kumbensyon sa Tejeros? Direktor ng Interior. Sino ang naging pangulo na nahalal sa kumbensyon sa Tejeros? Emilio Aguinaldo. Ano ang naging posisyon ni Mariano Trias pagkatapos ng halalan? Pangalawang Pangulo. Sino ang nahalal na direktor ng labanan? Emiliano Riego de Dios.
Sino ang tumutol sa pagkahalal kay Andres Bonifacio bilang direktor ng interior? Daniel Tirona. Ano ang dahilan ng pagtutol ni Daniel Tirona sa pagkahalal ni Andres Bonifacio? Kawalan ni Andres Bonifacio ng mataas na pinag-aralan. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa mga dalawang paksyon sa Katipunan at Kombensyon ng Tejeros. Paksyon sa Katipunan, dahilan hindi pagkakaunawaan ng mga revolusyonaryo, Magdiwang, Pinuno, Mariano Alvarez, Magdalo, Pinuno, Baldomero Aguinaldo. Kombensyon ng Tejeros, layunin, palitan ang Katipunan bilang pamahalaang revolusyonaryo. Narito ang mga nahalal na mga pinuno. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ano ang naramdaman ng nalaman ang dahilan ng pagkaroon ng paksyon sa Katipunan? Ano ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan? Gawain bilang 9, tara't maglikha. Hatiin ng klase sa 4. Maaaring pumili lamang ng isang gawain na sa tingin mo ay magagawa nila ng mahusay na nagpapakita ng paksyon sa Katipunan at pangyayaring naganap sa Kombensyon ng Tejeros o kaya ay iba't ibang gawain sa bawat grupo. Gawain bilang 1, lumikha o gumamit ng himig ng isang awitin ukol sa pagkakaisa. Gawain bilang 2, maghanda ng isang ulat bilang isang panauhin ng isang talk show ukol sa kapayapaan ng bayan. Gawain bilang 3, magpakita ng isang dula-dulaan na nagpapahalaga ng ating tinatamasang kalayaan. Gawain bilang 4, gumawa ng isang comic strip sa himagsikang Pilipino. Pagsisimula ng himagsikang Pilipino, 1896 to 1897, pagkamartir ni Rizal sa Bagong Bayan. Narito ang layunin, natutukoy ang mga pangunahing kaganapan sa pagpapahirap at pagiging martir ni Jose Rizal sa Bagong Bayan. Pakinggan ang awitin habang ipinapasa ang mahiwagang kahon. Kapag huminto ang tugtog, ang may hawak ng kahon ay huhulaan ang pangalan ng taong nasa larawang ipapakita at ibabahagi ang kanyang naging ambag at posisyon noong panahon ng himagsikan. Andres Bonifacio. Emilio Aguinaldo. Mariano Alvarez. Baldomero Aguinaldo. Mariano Trias. Emiliano Riajo de Dios. Sino ang nasa larawan? Siya ay si Dr. Jose Rizal. Ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna bilang ika-7 anak ni na Francisco Rizal Mercado at Teodora Morales Alonzo Rialonda. Sumulat at naglathala ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Inakusahan at hinatulan ng kamatayan. Pagmasdan ng larawang ipapakita, tukuyin at ibigay ang kahulugan ng salitang ipinakikita ng larawan. Ibahagi ang inyong sagot sa klase. Martir. Ito ay isang tao na dumanas ng kahirapan dahil sa pag-uusig at kamatayan, dahil sa pagtanggi upang talikuran o tanggapin ang isang pananampalataya o layunin na karaniwang panrelihiyon o ibang dahilan na hiningi ng isang partidong panlabas. Panahon ng himagsikang Pilipino. Mga kaganapan sa pagiging martir ni Rizal sa Bagong Bayan. Tayo'y maglakbay. Time Travel 1, December 29, 1896 ng umaga, ang huling 24 oras ni Rizal. 6 a.m.
si Kapitan Rafael Dominguez na inatasang mamahala sa paghahanda sa pagbitay kay Rizal ang siyang nagbasa ng napagdesisyon ng hatol sa kanya na kamatayan. 7 a.m., dinala si Rizal sa kapilya ng preso. Binisita siya ng mga Heswitang pari na galing Ateneo na sina Padre Miguel Sadera Mata, rektor ng Ateneo Municipal, at Padre Luis Visa, isang guro. 7:15 a.m., umalis na si Padre Sadera. Napag-usapan ang sagradong puso ni Jesus na inukit ni Rizal noong siya ay isang estudyante, nadala ni Padre Visa. 8 a.m., umalis na si Padre Visa at dumating naman si Padre Antonio Rosel na siyang nagyaya kay Rizal na mag-agahan. 9 a.m., dumating na si Padre Federico Faura na siyang nagpaalala kay Rizal sa sinabi niya sa kanya noon na mapupugutan siya ng ulo nang dahil sa Noli Me Tangere. Tinawag ni Rizal ang padre na isang propeta dahil sa kanyang babala noon paman, ngunit hindi lang pinakinggan. Time travel to December 29, 1896 ng hapon. 3:30 p.m., pinuntahan ni Padre Balaguer si Rizal sa Fort Santiago upang kausapin muli. Ang kanyang dahilan ay upang talakayin ang pagbawi ni Rizal sa mga ideyang laban sa simbahang Katoliko sa kanyang mga sulatin. 4 p.m., dumating ang ina ni Rizal. Nang kanyang hagkan ay pilit na pinaghiwalay sila ng gwardya. Ibinigay ni Rizal ang alkohol na lutuan na siyang naglalaman ng kanyang huling pamamaalam. 6 p.m., dumating si Don Silvino Lopez Tunan, ang dekano ng Katedral ng Manila. 8 p.m., ang huling hapunan ni Rizal. Sa mga oras na ito ay ipinaalam ni Rizal kay Kapitan Dominguez na pinapatawad na niya ang kanyang mga kaaway. 9:30 p.m., dumating si Don Gaspar Sesteno, ang piskal ng Royal Audiencia sa Maynila. Matapos ng kanilang pag-uusap ay napaniwala ang piskal sa angking katalinuhan ni Rizal. 10 p.m., pinadala ni Padre Balaguer ang borador ng pagbawi na ipinadala ng Arsobispong Anti-Pilipino na si Bernardino Nozaleto. Ngunit hindi ito nilagdaan ni Rizal dahil hindi niya ito nagustuhan. Time travel 3, December 30, 1896 ng umaga. 3 a.m., nakinig ng misa si Rizal, nangumpisal at nangumunyon. 5:30 a.m., huling agahan ni Rizal, pagkatapos ay sumulat siya para sa kanyang pamilya at isa para sa kanyang kapatid na si Pasiano. 5:30 a.m., dumating si Josephine Bracken kasama ang kapatid ni Rizal na si Josefa. Nagpaalam si Josephine kay Rizal na lumuluha. Ibinigay niya kay Josephine ang relihiyosong aklat na Imitation of Christ ni Padre Tomas A Kempis na kanyang nilagdaan. 8 p.m., ang huling hapunan ni Rizal. Sa mga oras na ito ay ipinaalam ni Rizal kay Kapitan Dominguez na pinapatawad na niya ang kanyang mga kaaway. 6 a.m., habang naghahanda ang mga sundalo para sa pagmamarcha, si Rizal ay sumulat para sa kanyang mga mahal na magulang. 6:30 a.m., nagsimula ng tumunog ang mga trompeta sa Fort Santiago na siyang hudyat ng simula ng pagmarcha. Nagmarcha si Rizal sa pangunguna ng 4 na sundalo at nakasuot ng itim na terno, sombrero, sapatos, kurbata at puting polo. Nagmarcha sila mula sa Fort Santiago hanggang sa Plaza de Palacio sa harapan ng Katedral ng Maynila kung saan napakaraming tao ang nag-aabang. Narating nila ang Bagong Bayan na malapit sa Looc ng Maynila. Payapang pumunta sa katatayuan niya si Rizal sa pagitan ng 2 posteng de lampara. Time travel 4, December 30, 1896 ng umaga. Pagiging martir para sa bayan.
Nagpaalam si Rizal sa kanyang mga kasama na sina Padre Vic Lacra, Padre March at ang kanyang magiting na tagapagtanggol na si Luis Taviel de Andrade. Binasbasan siya ng isang pari at hinahalikan ang krosipiho. Humiling si Rizal na siya ay barilin na nakaharap sa mga sundalo, ngunit hindi siya pinagbigyan dahil sa istriktong pagsunod sa komandante sa utos ng ibinigay sa kanya. Si Dr. Felipe Ruiz Castillo, isang doktor ng Espanyol na siyang tumingin sa pulso ni Rizal at laking gulat nito na normal ang kanyang pulso, na siyang nagpapakita na hindi takot si Rizal sa kanyang kamatayan. Tumunog na ang mga tambol at may sumigaw ng magpaputok. Sa kanyang pagkabaril ay pinilit pa rin ni Rizal na humarap sa mga sundalo at nagawa niya ito. Sa kanyang pagbagsak ay nakaharap ang mukha niya sa sumisikat na araw. 7:30 AM, oras ng kamatayan ni Rizal sa edad na 35 at 5 buwan at 11 araw. Ang pagkamatay ni Rizal ay siyang naging pundasyon sa bansang nagsasarili. Ang kanyang naisulat ay nag-udyok sa nasyonalismong Pilipino at naghawan ng landas para sa Rebolusyon ng Pilipinas. Sa tulong ng hagdan, buuin ang pangyayaring nagbigay daan sa natalakay na paksa tungkol sa pagkamartir ni Rizal sa Bagong Bayan. Narito ang mga hakbang sa pagsasakatuparan ng estratehiyang ito. Mga pangyayari, pagdating ng ina ni Rizal at pag-abot ni Rizal ng alkohol, nalutuan na naglalaman ng kanyang huling paalam. Pagbasa ng hatol na kamatayan kay Rizal. Huling hapunan ni Rizal. Pakikinig ng misa, pangungumpisal at pangungumunyon ni Rizal. Huling agahan ni Rizal, kamatayan ni Rizal. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at isulat ang sagot sa kwaderno o sagutang papel. Sino ang nagbasa ng hatol na kamatayan kay Rizal? Kapitan Rafael Dominguez. Ano ang pangalan ng paring nagsabing mapupugutan si Rizal ng ulo dahil sa kanyang akda na Noli Me Tangere? Padre Federico Faurea. Sino ang bumisita kay Rizal na dala-dala ang sagradong puso ni Jesus na inukit ni Rizal noong siya ay estudyante pa sa Ateneo? Padre Luis Visa. Anong oras noong araw ng Disyembre 29, 1896 ang huling naghapunan si Rizal? Alas 8 ng gabi. Sino ang piskal na naniwala sa angking katalinuhan ni Rizal matapos ang kanilang usapan? Don Gaspar Sesteno. Anong oras ang naging huling agahan ni Rizal noong Disyembre 30, 1896? 5:30 ng umaga. Binisita ba ni Josephine Bracken si Rizal bago ito pinatay? Oo. Sino ang doktor na huling tumingin kay Rizal at nagulat dahil normal ang pulso na siyang patunay na hindi takot sa kamatayan si Rizal? Dr. Felipe Ruiz Castillo. Kailan binaril si Rizal sa Bagong Bayan? Disyembre 30, 1896. Anong oras ang kamatayan ni Rizal? 7:03 ng umaga. Pumili ng isang gawain na kaya mong gawin ng mahusay upang maipakita ang iyong pag-unawa sa pagkamartir ni Rizal sa Bagong Bayan. Gawin ito ng malikhain at ipakita ang mahalagang pangyayari sa aralin. Unang gawain, lumikha o gumamit ng himig ng isang tula ukol sa kabayanihan ni Jose Rizal. Maghanda ng isang panayam ukol sa papel na ginampanan ng mga babaeng bayani sa ating kasaysayan. Magpakita ng isang dula-dulaan, tumalakay sa mga makabagong bayani ng ating lipunan. Gumawa ng isang comic strip tungkol sa isang mahalagang yugto ng buhay ni Rizal.